Sa isang liblib na baryo sa gilid ng kabundukan, nakatira si Mang Celso, isang kilalang sabungero, ngunit kilala rin bilang laging talo sa pustahan. Mahirap lamang siya, nakatira sa isang lumang kubo kasama ang kanyang asawa at 3 anak. Sa bawat sabong na kanyang sinasalihan, umaasa siya na mananalo upang may maipambili ng bigas at ulam. Ngunit sa kasamaang palad, kadalasan ay nauuwi siya sa pagkatalo at lalong lumulubog sa kahirapan. Isang hapon, matapos matalo muli ang kanyang manok laban sa manok ng isang mayamang sabongero, pauwi siyang bitbit ang sugatan at halos hindi na makatayo niyang alaga. Wala siyang dalang pera, tanging kaba at hiya sa kanyang pamilya ang dala. Dumaan siya sa gubat upang makaiwas sa mga taong tatawa sa kanyang pagkatalo. Habang naglalakad, narinig niya ang munting tinig mula sa lilim ng isang punong balete. Celso, Celso, bakit ka laging talunan? Nagulat siya at tumigil. Doon niya nakita ang isang maliit na duwende, kulay berde ang kasuotan at may hawak na tungkod na tila yari sa ginto. Hindi siya makapaniwala sa nakikita, kaya napaluhod siya at nagmano sa nilalang. Ngumiti ang duwende at nagsabi, "Ako si Amaro, isa sa mga mabubuting duwende ng kagubatan. Matagal ka nang nagdurusa sa kahirapan at sa pagtatawanan ng mga tao. Ngunit nakikita ko sa puso mo na hindi ka masamang tao. Mahal mo ang pamilya mo at nais mo lamang silang mapakain at mapabuti." Lumapit si Amaro at inilabas mula sa kanyang maliit na supot ang isang makinang na bato, kulay puti at tila nagliliwanag sa dilim. Ito ang mutya ng swerte. Hindi lamang ito para sa sabong, kundi para rin sa ikabubuti ng iyong buhay. Ngunit tandaan mo, Celso, ang mutya ay para sa mabuti lamang. Huwag mong gagamitin ito sa kasakiman o sa panlalamang sa kapwa. Hindi makapaniwala si Mang Celso. Tinanggap niya ang mutya at biglang naramdaman ang kakaibang init na dumaloy sa kanyang palad. Nang tingnan niya ang sugatang manok na bitbit, napansin niyang biglang gumaling ang mga sugat nito at tila muling lumakas. Umuwi siya sa kanilang bahay na may halong takot at pananabik. Nang makita siya ng kanyang asawa, nagtanong ito, "Celso, bakit ang saya mo? Akala ko'y natalo ka na naman?" Gumiti si Mang Celso at marahang inilabas ang mutya. Sa gabing iyon, habang hawak niya ang mutya, naramdaman nilang parang napuno ng liwanag ang kanilang maliit na kubo. At kinabukasan, sa unang pagkakataon, nanalo si Mang Celso sa sabungan. Isang panalong hindi lang maliit kundi halos doble sa lahat ng kanyang dating naipanalo. Hindi lamang iyon. Sa bawat araw na lumilipas, tila dumarating ang biyaya sa kanilang pamilya. Masaganang ani sa kanilang maliit na taniman, malulusog ang mga alaga nilang manok at baboy at may mga taong biglang nag-aalok ng tulong o trabaho. Ngunit sa baryo, hindi lahat ay natuwa sa biglang pag-asenso ni Mang Celso. May mga inggitero at tusong sabongero na nagsimulang magduda. Isa sa kanila ay si Don Ariston, ang pinakamayamang sabongero sa buong bayan na nagpasya na tuklasin kung ano ang sekreto ni Mang Celso. Mabilis na kumalat ang balita sa baryo tungkol sa pagkapanalo ni Mang Celso. Hindi lamang 1 o 2 sabong ang kanyang tinagumpayan, kundi sunod-sunod na para bang palaging nakalaan sa kanya ang pabor ng kapalaran. Sa umpisa, natuwa ang mga taga-baryo. Tila ba nakakita sila ng himala sa isang dating mahirap at laging talo. Ngunit habang tumatagal, nagsimulang bumuo ng pagdududa ang ilan. Hindi normal ang ganyang sunod-sunod na panalo. Bulong ng isang matandang sabonghero sa kanyang mga kasama. "Oo nga," sagot ng isa. "Kahit ang pinakamalakas na manok, may araw ding natatalo. Pero ang mga manok ni Celso, parang hindi nauubusan ng lakas." Naging usap-usapan sa palengke, sa tabing ilog, at lalo na sa mismong sabungan. May ilan ang humanga, ngunit mas marami ang nagsimulang magtanong kung may ginagawang kakaiba si Mang Celso.
Samantala, si Don Ariston, ang pinakamayamang sabongero sa buong bayan, ay lalong hindi mapakali. Noon pa man, sanay siya na siya ang tinitingala at hinahangaan sa sabungan. Ngunit ngayon, napapansin niyang unti-unting lumilipat ang atensyon ng mga tao kay Mang Celso. Sa tuwing naglalaban ang kanilang mga manok, mas marami na ang sumisigaw ng pangalan ng mahirap na sabongero kaysa sa kanya. Isang gabi, kinausap ni Don Ariston ang kanyang kanang kamay na si Tomas, isang kilalang tuso at mapanuksong tao. Hindi ako naniniwala na swerte lang ang nasa likod ng mga panalo ni Celso, anya habang nakaupo sa kanyang malaking upuan at umiinom ng alak. Gusto kong alamin ang sekreto niya. Baka may ginagamit siyang agimat o kulam. Ngumisi si Tomas. Madali lang yan, Don. Sundan natin siya. Kung may tinatago siyang lihim, tiyak na mabubunyag. Samantala, sa kubo ni Mang Celso, masayang nagdiriwang ang kanyang pamilya. Ang kanyang asawa ay nakabili na ng mga gamit sa bahay at may pambili na sila ng masustansyang pagkain. Ang mga bata na may nakakapag-aral na ng maayos dahil may pera para sa mga aklat at gamit. Ngunit sa kabila ng kasayahan, ramdam ni Mang Celso ang bigat ng responsibilidad. Tuwing tinititigan niya ang mutya ng swerte na bigay ni Amaro, naaalala niya ang babala ng mabuting duwende. Huwag mong gagamitin ito para sa kasakiman o sa panlalamang sa kapwa. Ngunit paano kung hindi siya makaiwas? Paano kung ang mga taong naiinggit at naghahanap ng kanyang ikapapahamak ay mapilitang lapastanganin ang kanyang pamilya? Hindi niya alam, sa dilim ng gabi, may dalawang aninong nakatago sa likod ng punong mangga malapit sa kanilang kubo, si Don Ariston at si Tomas. Tahimik nilang inoobserbahan ang bawat kilos ni Mang Celso at napansin nilang tila may kakaibang liwanag na nagmumula sa kubo tuwing gabi. Hindi ako nagkakamali, bulong ni Don Ariston. May tinatagong agimat si Celso. At kapag nakuha ko yon, ako na ulit ang magiging hari ng sabungan. Samantala, si Mang Celso na may walang kaalam-alam na unti-unti nang nabubunyag ang kanyang sekreto at ang mutya na minsang nagbigay ng pag-asa ay maaari ring maging dahilan ng matinding panganib. Kinabukasan, tila walang kakaiba sa araw ni Mang Celso. Maagang bumangon ang kanyang asawa upang magluto ng almusal. Ang mga anak ay nagsipaghanda sa paaralan at siya na may abala sa pag-aalaga ng kanyang mga manok. Ngunit sa di kalayuan, patuloy siyang sinusubaybayan ni na Don Ariston at Tomas na determinado ng tuklasin ang kanyang lihim. Nang gabing iyon, nang makatulog na ang kanyang pamilya, marahang lumabas si Mang Celso dala ang kanyang mutya. Umupo siya sa may gilid ng kanilang maliit na bakuran at ipinatong ang mutya sa palad. Agad itong nagbigay ng malamlam, ngunit maliwanag na parang kandila sa gitna ng dilim. Salamat, Amaro, bulong niya. Kung hindi dahil sa'yo, baka hanggang ngayon ay nagugutom pa rin ang pamilya ko. Sa mga sanga ng punong mangga, nakasilip sina Don Ariston at Tomas. Nanlaki ang kanilang mga mata sa nasaksihan. Hayan na, bulong ni Tomas. May hawak siyang mutya, kaya pala hindi natatalo ang mga manok niya. At iyon ang kukunin natin, sagot ni Don Ariston na may halong kasakiman sa boses. Habang abala si Mang Celso sa pagdarasal at pag-aalay ng pasasalamat, palihim na lumapit si Tomas. Subalit biglang umihip ang malamig na hangin at may boses na narinig si Mang Celso mula sa kanyang likuran. Celso, mag-ingat ka. May mga matang nakatingin. Lumingon siya, ngunit wala siyang nakita. Gayunman, kinabahan siya at agad niyang itinago ang mutya sa loob ng kanyang bulsa bago pumasok muli sa bahay. Hindi niya alam na si Amaro, ang mabuting duwende, ang nagbigay ng babala. Kinabukasan sa sabungan, mas marami pang tao ang namangha sa panalo ni Mang Celso. Ang kanyang manok na tila walang kapaguran ay muling nagwagi laban sa pinakamagaling na manok ni Don Ariston.
Humiyaw ang mga tao at binati siya ng ilan, ngunit kapansin-pansin na may ilan ding nagbubulungan at nagsusulyapan. Para bang may tinatago silang kutob. Hindi yan normal, sigaw ng isa. May dalayang agimat. Baka may duwende siyang kaalyado. Dagdag ng isa pa. Napayuko si Mang Celso. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang katotohanan. Sa isang banda, gusto niyang sabihin sa lahat na ang lahat ng kanyang tagumpay ay bunga ng kabutihan ng isang nilalang na tumulong sa kanya. Ngunit naalala niya rin ang babala ni Amaro. Ang mutya ay para sa iyo at sa iyong pamilya lamang. Kapag ito'y nabunyag, tiyak na may magtatangkang agawin ito. At ganoon nga ang nangyayari. Unti-unting kumakalat ang tsismis. At sa kaloob-looban ni Don Ariston, unti-unti na ring tumitibay ang kanyang plano. Kung hindi kusang ibibigay ni Celso ang mutya, kukunin natin ito kahit ano mangyari. Bulong niya kay Tomas habang nakaupo sa sulok ng sabungan. Samantala, si Mang Celso na may nagsimulang makaramdam ng takot at pangamba. Sapagkat alam niya, hindi lamang laban sa sabungan ng kanyang kakaharapin, kundi laban din sa kasakiman ng mga taong handang gumawa ng masama alang-alang sa kapangyarihan. Lumipas ang mga araw at lalong lumalakas ang bulong-bulungan sa baryo. Ang dating paghanga ng mga tao kay Mang Celso ay napalitan ng pagdududa. May ilan na nagsasabing dapat lamang na huwag siyang makalaban sa sabungan dahil hindi patas ang kanyang mga panalo. Ngunit higit sa lahat, mas lalong tumitindi ang inggit ni Don Ariston na ngayoy handa ng gumawa ng masama upang mapasa kanya ang mutya. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog ang pamilya ni Mang Celso, may kumatok sa kanilang pintuan. Dahan-dahan itong binuksan ng kanyang asawa at tumambad ang isang matandang babae na nakasuot ng kupas na saya at may dalang basket ng mga gulay. "Magandang gabi, iho," wika ng matanda. "Ako'y galing sa kabilang baryo. Nais ko lamang magbigay ng kaunting biyaya mula sa aming ani." Bagaman nagtaka, pinapasok nila ang matanda at tinanggap ang alok. Ngunit habang kumakain sila, napansin ni Mang Celso na kakaiba ang titig ng matanda. Tila ba sinusuri siya. Pagkatapos, bigla itong nagsalita. "Celso, naririnig ko na ikaw ay may hawak na mutya. Totoo ba ito?" Nagulat siya. Hindi niya alam kung paano sasagot. Napatingin siya sa kanyang asawa na labis ding kinabahan. Tumango na lang siya at nagkunwaring wala siyang alam. Ngunit bago pa siya makasagot, ngumiti ang matanda at nagsabi, "Kung totoo mang may hawak kang mutya, tandaan mong iyon ay hindi lamang nagbibigay ng swerte. Ito'y isang pagsubok din sa iyong puso. Kapag ginamit mo ito para sa kasakiman, mawawala ito sa iyo at magdudulot ng kapahamakan." Napatingin si Mang Celso sa babaeng ito. Sa isang iglap, nagbago ang anyo ng matanda. Naging isang maliit na nilalang na agad niyang nakilala. Si Amaro, ang mabuting duwende. "Celso," sabi ni Amaro, "ngayon ko'y sinusubok ang iyong katapatan. May mga taong nagnanais agawin ng mutya. Huwag mong hayaang mahulog ito sa kanilang kamay. Higit sa lahat, huwag mong hayaang ang iyong puso'y matangay ng kasakiman." Mabilis na naglaho si Amaro matapos ang kanyang paalala. Iniwan si Mang Celso na nag-iisip ng malalim. Totoo, dumadating na ang tukso. Sa bawat panalo niya, mas lumalaki ang mga pustahan, mas dumarami ang humahanga, at mas dumarami rin ang naiinggit. Kinabukasan, isang di inaasahang bisita ang dumating. Si Don Ariston mismo, kasama si Tomas. Nakangiti silang pumasok sa bakuran ni Mang Celso. Dala ang isang kabaong ng pera at alagang manok na ginto ang balahibo. "Celso," malumanay na sabi ni Don Ariston, "hindi ko na palalampasin pa. Alam kong may hawak kang mutya. Hindi ako galit, hindi rin ako naiinggit. Gusto ko lamang makipagkasundo.
Ibenta mo sa akin ang mutya. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kayamanang ito at higit pa. Napatulala si Mang Celso. Sa kanyang isipan, bumalik ang mga alaala ng gutom, ng mga araw na wala silang makain, ng mga anak na nagkakasakit dahil walang gamot. Ano ba ang masama kung ibenta niya ito? Sa halagang iyon, hindi na sila muling maghihirap. Ngunit biglang sumagi sa kanyang isip ang tinig ni Amaro. Huwag mo hayaang matangay ka ng kasakiman. Huminga siya ng malalim at matatag na tumanggi. Don Ariston, hindi ko maibibigay sa inyo ang bagay na hindi akin. Ang mutya ay ipinagkatiwala lamang sa akin para sa kabutihan, hindi para ipagbili. Nagiba ang mukha ni Don Ariston mula sa ngiti, napalitan ng galit at pagkadismaya. Kung ayaw mong ibigay, huwag kang mag-alala. May paraan akong makukuha ang mutya na yan. Tandaan mo ang sinabi ko, Celso. Walang bagay na hindi ko nakakamit. Umalis silang dala ang kanilang galit at kasakiman. Ngunit sa dibdib ni Mang Celso, nagsimula ng mabuo ang pangamba dahil alam niyang darating ang mas mabigat na pagsubok. Matapos tanggihan ang alok ni Don Ariston, unti-unting kumalat ang mas malalalang tsismis tungkol kay Mang Celso. Sa palengke, sinasabi ng ilan na gumagamit siya ng kulam para manalo. Sa sabungan, may mga bulong na kaya hindi natatalo ang kanyang mga manok ay dahil may alaga siyang masamang espiritu. Hindi nagtagal, nagsimula na ang mastusong plano ni Don Ariston. Ginamit niya ang kanyang impluwensya at kayamanan upang baluktutin ang pananaw ng mga tao. Sa pamamagitan ng kanyang kanang kamay na si Tomas, kumalat ang balita na si Mang Celso ay may tagong kasunduan sa mga duwende kapalit ng kaluluwa ng kanyang pamilya. Hindi kayo naniniwala? Tingnan niyo ang kubo nila, sabi ni Tomas sa mga tao habang nagtitipon sa tindahan ng alak. Tuwing gabi, may kakaibang liwanag na nagmumula roon at tuwing susunod na araw, panalo agad si Celso sa sabungan. Dahil dito, marami ang nagsimulang umiwas sa pamilya ni Celso. Ang kanyang asawa ay pinagtatawanan at sinasabihang asawa ng alagad ng duwende. Ang kanyang mga anak na may iniiwasan sa paaralan, tinutukso ng kanilang mga kamag-aral. Ngunit hindi rito nagtapos ang panlilinlang ni Don Ariston. Isang gabi, palihim niyang inutusan si Tomas at 2 tauhan upang pumasok sa bakuran ni Mang Celso. Dala nila'y mga palaspas at asin na ayon sa mga sabi-sabi nakakaalis ng kapangyarihan ng anumang mutya o agimat. Habang tulog ang pamilya, pinalibutan nila ang kubo ng mga palaspas at nagbuhos ng asin sa paligid. Pagkatapos, itinanim nila ang ilang gamit. Isang maliit na bote na may laman na dugo ng manok at papel na may mga kakaibang simbolo. Kinabukasan, dumating ang mga tanod ng baryo, dala ang reklamo ng mga taong naniwala kay Don Ariston. Sinugod nila ang kubo ni Celso at doon natagpuan ang mga itinanim na ebidensya. "Celso," sigaw ng isang tanod. "Anong ibig sabihin nito? May taglay ka palang mga gamit ng mangkukulam?" "Hindi totoo iyan," pagtanggi ni Mang Celso. "Wala akong alam sa mga bagay na yan." Ngunit sino ang paniniwalaan ng mga tao? Ang mahirap na sabonggero o ang mayamang Don Ariston na iginagalang at sinusunod ng nakararami? Nagumpisa ang pagkakahati ng baryo. May ilan pa ring naniniwala kay Celso, ngunit mas marami ang lumalapit kay Don Ariston dahil sa takot na baka nga may masamang kapangyarihan ang mahirap na sabongero. Samantala, habang siya'y pinapahiya sa harap ng mga tao, naramdaman ni Mang Celso ang bigat ng mutya sa kanyang bulsa. Para bang sinusubok nito ang kanyang loob, kung kaya pa ba niyang manatiling tapat at matatag sa kabila ng kasinungalingan at panlilinlang. At sa di kalayuan, si Amaro ay nagmamasid. Alam niyang paparating na ang pinakamalaking laban hindi lamang sa sabungan, kundi pati na rin sa kapalaran ni Mang Celso at ng kanyang pamilya. Nagpatuloy ang pagsubok kay Mang Celso.
Sa mga sumunod na araw, tila lahat ng sulok ng baryo ay may usapan tungkol sa kanya. Ang dating mga kaibigan ay umiwas at maging ang mga kumpare niyang sabongero ay hindi na siya kinakausap. Sa palengke, kapag siya ay bumibili ng bigas o isda, binubulungan siya ng mga tindera. Ayan na si Celso, ang may agimat na galing sa duwende. Nakakatakot. Baka pati tayo ay mapasama kung makihalubilo. Masakit para kay Celso at sa kanyang pamilya ang lahat ng ito. Ang kanyang asawa ay madalas na umiiyak sa gabi, habang ang kanyang mga anak ay ayaw nang pumasok sa paaralan dahil sa pangungutya ng mga kaklase. Ngunit sa kabila nito, nanatiling matatag si Celso. Sa bawat gabing tahimik, inilalabas niya ang mutya ng swerte at dinarasal ang kanyang pasasalamat kay Amaro. Kahit alam niyang nagiging sanhi ito ng pagsubok, naniniwala siyang hindi siya pababayaan ng mabuting duwende. Isang gabi, habang nag-iisa siyang nakaupo sa kubo, muling nagpakita si Amaro. Maliwanag ang liwanag na bumalot sa maliit na nilalang at seryoso ang kanyang tinig. Celso, tandaan mo, ang mutya ay hindi lamang para magdala ng ginhawa. Isa rin itong salamin ng iyong puso. Kung nananatili kang tapat at malinis ang hangarin, mananatili ito sa iyo. Ngunit kung magpapatangay ka sa galit at kasakiman, mawawala ito. Napayuko si Celso at nagtanong, "Ngunit Amaro, paano kung ang mga tao'y patuloy akong sisiraan? Paano kung pati pamilya ko ay madamay sa kasinungalingan nila?" Ngumiti ang duwende at tumugon, "Ang kasinungalingan ay parang usok. Sa unay nakalalason at nakakatakot, ngunit sa kalaunan ay naglalaho rin. Ngunit ang katotohanan, kahit gaano katagal, ay laging lilitaw. Huwag mong hayaang ang mutya ay maging kasangkapan ng paghihiganti. Sa halip, gamitin mo ito para ipakita sa kanila ang kabutihan." Nagpatuloy ang araw, at dumating ang malaking sabong na pinakahihintay ng buong bayan. Dito, muling nagtapat si Don Ariston, dala ang kanyang pinakamalakas na manok, isang malaki at matibay na tandang na sinanay ng pinakamagaling na tagapag-alaga. Sa harap ng lahat, tinawag niya si Celso. "Kung talagang wala kang itinatago," malakas na sabi ni Don Ariston, "ipakita mo sa lahat dito na kaya mong manalo ng walang agimat. Kung talo ka, aalis ka sa sabungan at hindi na muling sasali. Ngunit kung manalo ka, saka na kami maniniwala sa iyo." Nagingay ang mga tao, karamihan pabor kay Don Ariston. Ngunit may ilang naniniwala kay Celso at sumigaw ng kanyang pangalan. Huminga ng malalim si Celso. Alam niyang hindi niya maitatanggi ang hamon, ngunit alam din niyang hindi siya nag-iisa. Nasa kanya ang mutya at higit sa lahat, nasa kanya ang pananalig na ang kabutihan ang magtatagumpay sa huli. Habang inaabot niya ang kanyang tandang at pinapasok sa gitna ng sabungan, naramdaman niyang mainit ang bulsa kung saan nakatago ang mutya. Para bang nagbibigay ito ng lakas at paalala. Ang laban na ito ay hindi lamang para sa kanya, kundi para sa katotohanan. At doon nagsimula ang pinakamainit na laban sa sabungan. Isang labang hindi lamang para sa pera o dangal, kundi para sa pagkakakilanlan at katapatan ng isang mahirap na sabonghero laban sa kasinungalingan at kasakiman. Punong-puno ang sabungan ng araw na iyon. Lahat ng taga-baryo at maging ang mga tao mula sa kalapit na lugar ay dumalo upang masaksihan ang pinakaabangang laban. Ang sabong ni Mang Celso at Don Ariston. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa dalawang lalaking matagal ng pinag-uusapan. Ang mahirap na sabongero na biglang umasenso at ang mayamang sabongero na hindi sanay na natatalo. Sa gitna ng arena, nagsisigawan at nag-uunahan sa pustahan ng mga tao. Marami ang tumaya kay Don Ariston sapagkat tiwala sila sa tibay at lakas ng kanyang tandang na tinaguriang hari ng sabungan. Ngunit may ilan ding matitibay ang loob na tumaya kay Celso sapagkat nakita nila kung paanong paulit-ulit na nananalo ang kanyang mga alaga kahit sa pinakamabibigat na laban. Habang hawak ni Celso ang kanyang tandang,
Marahan niyang dinama ang init ng mutya sa kanyang bulsa. Ramdam niya ang kakaibang lakas na dumadaloy mula rito patungo sa kanyang puso. Ngunit hindi niya ito ginamit bilang garantiya. Sa halip, inisip niya ang bilin ni Amaro. Ang mutya ay hindi para manlamang, kundi para sa kabutihan. Kung malinis ang iyong hangarin, ikaw ay magtatagumpay. Nang sumenyas ang sentensyador, nagsimula ang laban. Agad na umatake ang tandang ni Don Ariston. Malaki, matikas at puno ng tikas. Tumilapon ang mga balahibo ng tandang ni Celso sa unang salpukan, dahilan upang mag-ingay ang karamihan. Wala na, talunan pa rin si Celso, sigaw ng isa. Hindi tatagal ang tandang niya, dagdag ng iba. Ngunit hindi natinag si Celso. Marahan niyang tinapik ang manok at bumulong. Kaya mo yan, anak, lumaban ka ng tapat. Sa ikalawang salpukan, biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Ang tandang ni Celso, bagamat mas maliit, ay tila naging mas mabilis. Nakailag ito sa bawat saksak at nakapagbigay ng mga tuka at sugat na nagpahina sa tandang ni Don Ariston. Nagkagulo ang mga tao. Hindi nila inasahan na magagawa ng tandang ni Celso na labanan ang hari ng sabungan. Sa huling sagupaan, tumilapon ang tandang ni Don Ariston, sugatan at hindi na makatayo. Samantalang ang tandang ni Celso ay nakatindig pa rin, humihingal ngunit matatag. Panalo si Celso, sigaw ng sentensyador. Nag-ingay ang buong sabungan. May mga natuwa, ngunit marami ring napatulala. Ang mga tumaya kay Don Ariston ay halos mabaliw sa pagkatalo, habang ang mga tumaya kay Celso ay nagsisigawan sa tuwa. Ngunit higit sa lahat, ang pagkapanalo ni Celso ay hindi lamang tagumpay sa sabungan. Ito'y naging simbolo ng katotohanan laban sa kasinungalingan. Habang bumabagsak ang balikat ni Don Ariston sa pagkatalo, sumiklab ang galit sa kanyang mga mata. Nilapitan niya si Celso at sa harap ng lahat ay sumigaw. Hindi ito patas! May ginagamit kang agimat, Celso. Alam kong may hawak kang mutya. Nagkagulo ang mga tao. Ang ilan ay sumang-ayon, ang ilan ay nanahimik. Ang lahat ng mata ay nakatuon kay Celso, hinihintay ang kanyang sagot. Huminga ng malalim si Celso at itinindig ang kanyang katawan. Hindi niya inilabas ang mutya, ngunit buong tapang siyang nagsalita. "Oh, may biyayang ipinagkaloob sa akin, ngunit hindi ito para sa kasamaan. Ginagamit ko ito para mapabuti ang aking pamilya at hindi para man lamang sa iba. Ang totoo, Don Ariston, kaya ka natatalo ay dahil ang puso mo'y puno ng kasakiman. At kahit walang mutya, ang kasakiman ay laging talo." Nag-iingay ang mga tao, hati ang reaksyon. Ngunit sa kaloob-looban ng ilan, ramdam nilang totoo ang sinasabi ni Celso. Sa huling pagkakataon, tinitigan ni Don Ariston ang mahirap na sabongero. At sa kanyang mga mata, malinaw ang pangakong hindi siya titigil hanggat hindi napapasakan niya ang mutya. Pagkatapos ng malaking sabong, nagpatuloy ang bulungan at sigawan ng mga tao. Ang ilan ay humanga kay Mang Celso dahil nanalo siya nang hindi gumamit ng pandaraya, ngunit marami pa rin ang nahulog sa mga kasinungalingan ni Don Ariston. Sa kanyang galit at hiya sa pagkatalo, lalong lumala ang kasakiman ng mayamang sabongero. Sa kanyang malaking bahay, nagtipon ang kanyang mga tauhan. Doon ay naglabas siya ng plano. Kung hindi makukuha sa pakiusap, kukunin natin ang mutya sa dahas. Madiin niyang sabi habang mariing pinipisil ang hawak na baso ng alak. Tomas, maganda ka ng mga tao. Hindi ako titigil hanggang nasa akin na ang kapangyarihan ni Celso. Ngunit hindi alam ni Don Ariston na may mga matang nagbabantay. Sa lilim ng gabi, si Amaro, ang mabuting duwende, ay tahimik na nakikinig sa kanyang mga binabalak. Kinabukasan, habang si Celso ay nag-aalaga ng kanyang mga manok, dumating si Tomas kasama ang 2 tauhan.
Nagkunwari silang magbibigay ng regalo bilang pagbati sa panalo. Inalok nila si Celso ng isang boteng alak at tinapay. Ngunit nang siya'y lumapit upang tanggapin ito, biglang dinakma ni Tomas ang kanyang braso at sinubukang agawin ang mutya mula sa kanyang bulsa. Nagulat si Celso, ngunit mabilis siyang nakailag. Nagkaroon ng kaguluhan at sa gitna ng pagtutulakan, biglang lumiwanag ang mutya na para bang nagbabantang kidlat. Ang liwanag ay tumama kay Tomas at sa kanyang mga kasamahan, dahilan upang sila'y mapasigaw at tumakbo palayo na tila sinunog ng apoy. Nabalot ng takot ang buong baryo sa nasaksihan. Ang mga tao'y nagsimulang magtanong, banal ba o sumpa ang hawak ni Celso? Ngunit si Don Ariston, sa halip na matakot, ay lalong naggingit-ngit. Nang gabing iyon, sa ilalim ng puno ng balete, siya'y nagsagawa ng kakaibang ritual. May dala siyang alay, isang manok na pinugutan niya ng ulo, at dugo nito'y ipinahid sa lupa. Mga espiritong makapangyarihan, bulong niya, ibigay ninyo sa akin ang lakas upang maagaw ko ang mutya ni Celso. Ako'y handang magbayad ng kahit anong kapalit. Niyanig ng malakas na hangin ang paligid. Mula sa dilim, tila may aninong lumapit. Hindi mabuting espiritu, kundi isang nilalang na nangaakit ng kaluluwa. Kung iyan ang nais mo, Anito, bibigyan kita ng kapangyarihan. Ngunit kapalit nito'y ang iyong kaluluwa at ang sumpang dala nito. Hindi nagdalawang isip si Don Ariston. Tinanggap niya ang alok. At mula noon, nagsimulang magbago ang kanyang anyo. Ang kanyang mga matay naging mapupula at ang kanyang katawan ay lumakas ng higit kaysa sa karaniwan. Ngunit kasabay nito, nagsimulang bumigat ang kanyang kalooban na parabang may nakadikit na kadena ng sumpa. Samantala, sa kubo ni Celso, nagpakita muli si Amaro. Celso, Anya, ang kasakiman ni Don Ariston ay nagdala ng kapahamakan hindi lamang sa kanya kundi pati na rin sa baryo. Ngayon, hindi na lamang sa bunga ng iyong laban. Kailangan mong ipakita na ang mutya ay para lamang sa kabutihan, sapagkat kung hindi, ang sumpa ni Ariston ay lulunok sa lahat ng tao rito. Natigilan si Celso. Hindi na lamang pala tungkol sa kanyang pamilya at kabuhayan ang laban. Ngayon, nakasalalay ang kapalaran ng buong baryo. At sa gabi ring iyon, muling nagkita sila ni Don Ariston sa gitna ng sabungan, ngunit hindi na ito simple laban ng mga tandang. Ito na'y isang labanan ng kapangyarihan, ng kabutihan, laban sa kasakiman. Sa buong baryo, kumalat ang takot matapos marinig ang balitang nagbago ang anyo ni Don Ariston. May mga nagsasabing nakita siya sa gabi. Naglalakad sa gilid ng gubat na may mapupulang mata at tinig na parang dalawang tao ang nagsasalita. Ang dating makapangyarihan at hinahangaan na sabungero ay naging isang nilalang na pinaghaharian ng kasakiman at sumpa. Samantala, si Mang Celso ay halos mawalan ng pag-asa. Alam niyang hindi karaniwang tao na ang kalaban niya. Habang hawak ang mutya ng swerte, dumulog siya sa ilalim ng buwan at taimtim na nanalangin. Amaro, kaibigan kong duwende, tulungan mo akong labanan ng kasamaan. Hindi ko kaya ito ng mag-isa. Ang buhay ng pamilya ko at ng buong baryo ay nakasalalay. Mula sa liwanag ng buwan, unti-unting bumaba ang isang maliit na figura. Si Amaro iyon, mas makinang kaysa dati, parang may dalang kapangyarihan mula sa kalikasan. Nakatayo siya sa balikat ni Celso at nagsalita. Narinig ko ang iyong panalangin, Celso. Dumating na ang oras ng tunay na pagsubok. Ang mutya ay hindi lamang tagapagbigay ng swerte, kundi sandata rin ng kabutihan. Ngunit tandaan mo, hindi ito gumagana sa lakas ng katawan. Gumagana lamang ito kung ang puso mo'y dalisay. Ipinatong ni Amaro ang kanyang maliit na kamay sa noo ni Celso. Biglang bumalot ang kakaibang liwanag sa buong katawan ng sabungero. Para bang nagising ang lahat ng kanyang tapang at pananalig. Ang kanyang mga matay kumislap,
at ang kanyang mga kamay ay tila napuno ng lakas na hindi niya pa nararamdaman. Celso, dagdag ni Amaro, huwag kang matakot. Sa bawat laban, alalahanin mo, ang kasakiman ay walang kapangyarihan laban sa kabutihan. Sa mismong gabing iyon, dumating si Don Ariston sa sabungan. Hindi nadala ang kanyang tandang, kundi siya mismo ang nagbabalak na tapusin si Celso. Ang kanyang anyo'y nakakatakot, matikas ngunit puno ng puot. Ang balat ay parang naging kulay abo at ang mga matay nag-aalab sa pula. "Celso!" sigaw ni Don Ariston. "Ibigay mo sa akin ang mutya at baka patawarin pa kita at ang pamilya mo. Ngunit kung hindi, lulunukin kayo ng sumpa." Lumapit si Celso, hawak ang mutya na kumikislap ng maliwanag. Hindi siya umatras at buong tapang na sumagot. "Hindi ko ipagkakatiwala ang mutya sa isang pusong puno ng kasakiman. Hindi mo ito maangkin, Ariston, dahil hindi ito para sa iyo." Naganggit-ngit ang mayamang sabongero at sumugod. Nanginginig ang lupa sa bawat hakbang niya at tila may dumadagundong na hangin sa paligid. Ngunit bago pa siya makalapit, biglang kumislap ang mutya at bumuo ng isang bilog na liwanag sa paligid ni Celso at ng kanyang pamilya. Ang mga tao ng baryo na nakamasid ay napaurong sa takot, ngunit si Amaro ay tumindig sa balikat ni Celso at sumigaw. "Ngayon, Celso, ipakita mo sa kanya na ang kabutihan ay hindi natatalo." Itinaas ni Celso ang mutya at mula rito'y lumabas ang isang malakas na liwanag na tumama kay Don Ariston. Napaigtad siya, sumigaw, at dahan-dahang bumagsak sa lupa. Ang kanyang malademonyong anyo ay unti-unting naglaho. Iniwan siyang mahina, duguan at puno ng pagsisisi. "Celso," mahina niyang wika, "patawarin mo ako." Ngunit bago pa siya makapagsalita muli, ang katawan niya ay tila tinangay ng sariling sumpa. Tuluyan siyang nawala na parang usok na tinaboy ng hangin. Tahimik ang lahat ng tao. Ang mga mata nila'y nakatuon kay Celso at sa mutya na hawak niya. Sa wakas, napatunayan nilang hindi siya mangkukulam, kundi isang taong pinagpala ng kabutihan. Lumapit si Amaro at ngumiti. "Natapos na ang sumpa. Ngunit tandaan mo, Celso, ang laban ng kabutihan at kasamaan ay laging umiikot. Ang mahalaga, nanatili kang tapat." Matapos ang nakakatindig balahibong gabi ng labanan, unti-unting bumalik ang katahimikan sa baryo. Ang mga tao na dati puno ng pagdududa at pangungutya, ngayon ay nakatingin kay Mang Celso na may paggalang. Ang kanilang mga mata ay hindi na nagtatago ng alinlangan, bagkus ay puno ng paghanga at pasasalamat. Lumapit ang pinakamatandang konsihal ng baryo at nagsalita sa harap ng lahat. "Celso, kami humihingi ng tawad. Nagpadala kami sa kasinungalingan at galit ni Don Ariston. Ngayon ay nakita namin na ikaw ay hindi mangkukulam, kundi isang tao lamang na pinagpala ng kabutihan. Salamat sa iyong tapang at katapatan." Maraming tao ang napaluha at nagpakumbaba. Isa-isang lumapit ang mga kapitbahay ni Celso upang humingi ng tawad at magpasalamat sa kanya at sa kanyang pamilya. Ang mga bata naman ay muling nakapaglaro ng walang takot, habang ang asawa ni Celso ay nakangiting payapa matapos ang napakaraming gabing umiiyak. Samantala si Amaro, ang mabuting duwende, ay muling nagpakita. Nakaupo siya sa isang bato, nakangiti at nakatingin kay Celso. "Kaibigan," sabi niya, "natapos mo ang pinakamahirap na pagsubok. Pinatunayan mong mas mahalaga ang katapatan at kabutihan kaysa sa kayamanan at kapangyarihan. Ngunit tandaan mo, ang mutya ay hindi dapat manatili sa iyo habang buhay." Nagulat si Celso. "Anong ibig mong sabihin, Amaro? Paano na ang pamilya ko kung wala ang mutya?" Ngumiti ang duwende at sumagot, "Celso, hindi ang mutya ang nagdala ng tagumpay sa iyo.
Ikaw mismo ang dahilan kung bakit ka nagtagumpay dahil pinili mong manatiling tapat at mabuti. Ang mutya ay nagsilbing gabay lamang. Ngayon, panahon na upang ito'y ibalik sa kalikasan. Dahan-dahang itinaas ni Amaro ang kanyang tungkod at ang mutya sa palad ni Celso ay biglang lumutang at nagningning. Sa harap ng lahat, naging liwanag itong sumanib sa langit na parang bituin at tuluyang naglaho. Tahimik ang lahat, ngunit dama nila ang kakaibang kapayapaan. Si Celso na may napaluha, hindi dahil sa pagkawala ng mutya, kundi dahil alam niyang iniwan siya nito ng mas malaking yaman. Ang pagtitiwala at pagmamahal ng kanyang pamilya at ang respeto ng buong baryo. Mula noon, nagpatuloy sa simpleng pamumuhay ang pamilya ni Celso. Hindi na siya palaging panalo sa sabungan, ngunit hindi na rin siya naghahangad ng sobra. Natuto siyang magtanim at magsikap at natuklasan niya na kahit walang mutya, kayang-kaya niyang itaguyod ang kanyang pamilya. Sa tuwing sumisilip ang buwan sa gabi, napapangiti siya at naaalala ang kanyang kaibigang duwende. Salamat, Amaro. Tinuruan mo akong makita ang tunay na yaman, ang pamilya at ang kabutihang hindi kailanman nawawala. At mula noon si Mang Celso ay hindi na tinawag na mahirap na sabunghero. Bagkus, siya na ang naging halimbawa ng isang taong nagtagumpay dahil sa katapatan, pagmamahal at pananalig sa kabutihan. Lumipas ang mga taon. Ang baryo na minsang binalot ng takot at kasinungalingan ay muling naging tahimik at masagana. Ang mga tao'y natuto mula sa kasaysayan ni Mang Celso na hindi lahat ng biglang pag-asenso ay dapat pagdudahan at higit sa lahat na ang kasakiman ay laging may dalang kapahamakan. Si Celso, na dati kinukutya bilang mahirap na sabungero, ay naging haligi ng baryo. Hindi na siya tumaya ng labis sa sabungan. Mas inuna niya ang pagtatanim, ang pag-aalaga ng mga hayop at ang paghubog sa kanyang mga anak. Ang kanyang pangalan ay naging simbolo ng isang taong nagtagumpay hindi dahil sa agimat, kundi dahil sa sipag, tiyaga at kabutihan ng puso. Minsan, habang nakaupo siya sa may bangko ng kanilang bakuran, lumapit ang kanyang panganay na anak at nagtanong, "Tatay, totoo po ba na may duwende kayong naging kaibigan?" Sabi ng mga matatanda, siya raw ang nagbigay sa inyo ng mutya. Napangiti si Celso at tumingin sa kalangitan. "Anak, totoo yun. Ngunit higit sa mutya, ang itinuro sa akin ni Amaro ay ang halaga ng kabutihan. Ang tunay na kayamanan ay hindi ang pera o panalo sa sabungan. Ang tunay na yaman ay ang pamilya at ang respeto ng mga tao." Tahimik na nakinig ang kanyang mga anak at mula noon, itinanim nila sa kanilang puso ang aral na iyon. Samantala, sa gitna ng kagubatan, nanatili ang katahimikan ng punong balete. Minsan-minsan, kapag sinisinagan ng buwan, may kumikislap na maliit na liwanag sa mga ugat nito, tila alaala ng mutyang minsang ibinigay kay Celso. Ang mga matatanda sa baryo ay nagsasabing iyon ay si Amaro na patuloy na nagbabantay, hindi lamang kay Celso at sa kanyang pamilya, kundi sa buong baryo na natuto mula sa kanyang aral. At sa bawat gabing tahimik, sa hangin ay tila may munting tinig na naririnig. Ang kabutihan ay laging magwawagi laban sa kasakiman. At iyon ang naging pamana ng mutya ng mabuting duwende. Isang alaala na hindi naglalaho kundi patuloy na gumagabay sa mga puso ng mga tao. Wakas,